Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya't lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Simula noon, lahat ng natuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak, iyong dinggit o linigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga, nangyari pa noong una kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso naghahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman palibhasa'y Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin, kung siya may nagagalit ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya, at ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao." At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam naman natin at naiintindihan natin, kinukwento nga at ipinapahayag natin ang awa at pag-ibig ng Diyos. Alam natin ito. Bakit? Kasi ito'y ating napag-aralan, ating pinagninilayan,
ating nababasa sa Biblia, tsaka sa maraming mga religious books, sa mga inspirational stories, at ito'y ating pinagdiriwang, ang awa, ang pagmamahal, at ang habag ng Diyos. Pero palagay ko ay sasang-ayon kayo sa akin na iba yung alam at iba yung naranasan. At sa araw na ito, no, makukwento po ako ng personal na karanasan ng awa at habag ng Diyos. At hindi naman katakataka, sadyang napakatingkad at buhay na buhay ang karanasan ng awa at habag ng Diyos kapag tayo ay dumadating sa puntong tayo'y walang-wala. Walang alam na gagawin, walang alam na malalapitan, walang alam na mapupuntahan, walang alam kung mayroon pang bukas na naghihintay. December 2022 po, noong na-diagnose ang aking nanay ng stage 4 breast cancer. Malaki po yung bukol niya sa suso at kumalat na po ito sa kanyang mga buto. Simbang gabi po noon at ako po ay pari din ng isang parokya, busy, ang hirap, puyat, maraming schedule, pero hindi sigurado ano mangyayari sa aming minamahal na ina. Kasi that time po siya ay bedridden. Tataka nga kami bakit naging bedridden siya at hirap na hirap. At nung lumabas yung MRI ay ayun na nga, meron siyang cancer na kalat na sa buto niya mula batok hanggang sa may bewang o balakang. Katulad ng maraming anak, no? Ako po ang panganay, napapaisip at nag-aalala, natatakot. Hanggang kailan pa namin siya makakasama? Yung bang ganitong karamdaman ay mayroon pang kalutasan. Di ko alam. Pero natagpuan ko na lang ang aking sarili matapos ang busy na schedule ng simbang gabi at Pasko. December 26 po yun. Ako po ay nasa simbahan ng Jesus Nazareno sa Quiapo. Alam nyo, ganun pa rin yung pakiramdam na pari po ako. Alam ko na ang Panginoon ay maawain at mahabagin. Alam ko po yun. Alam ko po na posible ang mga imposible sa Panginoon. Yung mga himala, alam ko po yun. Pero aaminin ko, naroon sa aking puso, sa aking isip at pagkatao ang takot, agam-agam, di ko maintindihan. At dinala lamang ako ng karanasang ito na nakaluhod sa simbahan ng Quiapo at nagdadasal sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo kami sa pangangailangan na ito. Siyempre, ang aking dalangin ay kagalingan ng aking ina mula sa kanyang karamdaman at mula doon ay kapayapaan sa aming pamilya nung bumalik sa dati, kaayusan at kasiyahan. 3 taon na po ako na linggo-linggo ay nasa simbahan ng Quiapo. Hindi ko po masasabi ang aking sarili na deboto. Hindi nga ako sumisimba sa araw ng Biyernes Naroon ako sa oras na angkop sa schedule ko at yan ay kadalasan sa madaling araw. Ang bilis na lumipas ng panahon, iba-iba mga kasama ko. Pero ang tingin ko sa aking sarili at sumisimba ako doon katulad ng napakarami ding mga nananalangin at nakikiusap sa Panginoon. Ang tingin ko sa aking sarili, isa ako sa napakaraming namamalimos sa awa at habag ng Diyos. Beggar of God's mercy. At ito ang nakikita kong relasyon sa ating Jesus
Nazareno. To cut the story short, after 3 years, nagsimula kami, ang aking ina, bedridden, binubuhat, kailangan na ambulansya para makarating sa ospital. After all the procedures, and syempre, with all the prayers that we can master, sa lahat ng pagtitiwala sa Jesus Nazareno, alam niyo, nanay ko, nakatayo na uli. Oo, naka-wheelchair, naka-walker from time to time, hindi na dahil sa cancer, kundi dahil sa kanyang arthritis sa tuhod. Ayaw naman sabihin ng doktor na cancer-free ang nanay ko, pero maligaya na kami sa pagsasabing na-manage or na-arrest ang paglala ng kanyang kondisyon at siya ay almost na nakabalik sa kanyang dating buhay. Salamat sa awa at habag ng Jesus Nazareno. Alam niyo, pwede sanang tumigil na ako sa pamimintuho sa ating Panginoong Jesus. Tigil lang pagsisimba. Anyway, answered prayer na, di ba? Pero at one point, nagpasya ako. Hindi ako nangangako hanggat kakayanin sisimba sa Quiapo. Luluhod sa Nazareno. At sa pagkakataong ito, hindi na lang para sa aking sarili, kundi para na rin sa iba. Yung naiisip ko bang, baka isa din itong calling sa akin, no? Calling within a calling. At ano yung calling na yon? Calling for the ministry of intercession. Yung ang paglilingkod ay hindi sa pangangaral, hindi sa pagmimisa, hindi sa pamamahala ng parokya, ng mga paaralan at ng mga ministry, kundi yung ministry ng pananalangin ng pamamagitan para sa pangailangan ng iba. Kaya sa harap ng Poong Jesus Nazareno, daladala ko ang aking dasal, pero daladala ko din ang dasal ng mga taong pinangakuan, ang mga taong nakikiusap ng panalangin, at lagi ko sinasabi na mga tao na nangangailangan talaga ng pananalangin. Noon hanggang ngayon, tingin ko sa sarili ko, at masaya ako na makita ang sarili ko isang namamalimos ng awa at habag ng Diyos. Hindi ko po ito ikinukwento para sabihin ito po ang formula para sa mga answered prayers. So, hindi ko sinasabing pumunta tayo ng Quiapo, hindi ko po sinasabing tayo magsimba doon o magdebosyon sa Nazareno. Pero ipinapahayag ko po ito bilang pagpapatotoo. Yung ating ebanghelyo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, hindi upang tayo ay parusahan, kundi upang tayo iligtas, at sa atin ay ipagkaloob ang buhay na walang hanggan. Totoong-totoo po ito. At hindi ko na lamang alam, hindi ko na lamang pinag-aralan, hindi ko na lamang inintindi, kundi totoong-totoo po ito dahil naranasan. Yung bang kahit dumaan sa matinding pagsubok, nagpapasalamat ako at naintindihan ko, kailangan ko itong maranasan at bilang pari, kailangan talagang sa akin ito'y dumating upang ito ang pagkakataon maipahayag ang mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos sa inyo at sa lahat ng tao. Magtiwala sa pag-ibig at awa ng Panginoon. Isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa inyo, sa akin, at sa lahat. Hindi tayo para pahirap at parusahan, kundi para maiparana sa atin ang kaligtasan. Na dito pa lamang sa lupa, makita, maranasan, matikman ang buhay na walang hanggan.
Mga kapatid, ngayong araw na ito ay pambansang kapistahan ng Jesus Nazareno. Ang Diyos na nagbibigay ng kanyang sarili sa mga walang-wala. At sa inyo, sa akin, sa atin na walang-wala sa buhay, mabuhay ang Jesus Nazareno. May awa ang Nazareno sa bawat isa. At sumayin niyo po ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.